Tuwing kailan po kayo dito nagbubukas? Araw-araw po ba? Or Araw-araw. anong oras po yung bukas niyo? Ang pagbubukas ko, alas 5. Eh, Five. siyempre, nagsasalang muna ako ng mga... Dinayo nga natin itong Obrero Public Market para tikman yung nababalitaan nating legendary palabok ni Nanay Deli. Bali guys, ito yung itsura ng building ng Obrero. Para kung sakaling mapapadaan kayo dito, try nyo tikman itong palabok ni Nanay Deli para naman masuportahan natin yung mga small business dito sa Pilipinas. Bali guys, mula dito sa signboard ng Obrero Public Market, pasok lang kayo dito, tapos dire-diretso lang, then after nun, kaliwa lang kayo, tapos diretso ulit. Dito, makikita nyo na dito yung tindahan ni Nanay Deli. Nakita ko pa nga dito yung mga sticker ng iniidolo nating mga vlogger. Kampa ako. Hanggang nabiyuda na lang ako, 30 ang edad ko. Kung 30 ang edad ko, hanggang namamasukan ako sa amo ko, hindi muna ako nag-ano ng sarili. Siyempre, namamasukan lang muna ako. Wala pang puhunan. Wala pang puhunan. Kaya, nung nagkasarili na ako, mga may gitna 50 ang edad ko siguro. Ngayon, 74 na ako. Awa ng Diyos. Medyo umano na. Okay naman Kung sa parang kumanda na ang binta. Tuwing kailan po kayo dito nagbubukas? Araw-araw po ba? Or Araw-araw. anong oras po yung bukas niyo? Ang pagbubukas ko, alas 5. Eh, Five. siyempre, nagsasalang muna ako ng mga nang gagawin ko sa sarka. Bali 5 a.m. nandito na po kayo. Pero yung mismong luto na yung pagkain nyo, tapos pwede nang umorder, mga anong oras po? Mga ng alas 7. Alas 7, pwede na pong umorder. Kasi nagpapakulo ako ng tubig. Okay. Mainit para sa aso. Okay. Tapos bukod na sa palabok, may mga tinitinda pa po ba kayo or Wala palabok? na. Kasi ako lang mag-isa eh. Wala po kayo ganong katulong. Noon ako ng halo-halo, hindi ko kaya. Kasi ang yelo, mahirap noon. Mahirap kayo rin. Hindi sa hirap kayo rin. Walang nagbibinta. Okay. Wala Yung parang inaano nila ang yelo. Kaya hindi ko na lang muna ipinatuloy. Kasi ako nahihirapan. Palabos na lang iniano ko. Pero natutulungan naman po kayo ng mga anak nyo or apo nyo. Pero kayo po talaga madalas. Ako talaga ang nag-aano dito. Madalas dito. Oo. Araw-araw walang yan. Tapos na ilang taon na po kayo? 74. 74 na. Buti malakas pa po kayo. No? Walang Diyos. Kayang-kaya pa magluto. Ayun ay, sige po. At syempre, order tayo dito para tikman yung nababalitaan nating masarap na legendary palabok. Tignan nyo guys yung sahog at sarsa. Napakarami ng serving. Sa halagang 35 pesos lang, may masarap at sulit na sulit ka ng palabok na dito mo lang matitikman sa tindahan ni Nanay Deli. At hindi mabubuo yung lasa niyan kung hindi natin haluan ng kalamansi para lalong mas sumarap. At bago nga natin kainin yan, syempre, haluan muna natin yan para kumalat yung lasa ng sarsa dun sa sotanghon. Honest review ko dito guys, talagang masarap. Yung tipong alam mong expert na si Nanay Deli sa pagluluto ng palabok. Nasa halos 57 years na nang ginagawa ito. Alam mong expert na siya sa paggawa nito. Di nga ako nagsisi ng pinuntahan ko ito dahil dito ko napatunayan na hindi mo lang matitikman yung masarap na palabok sa mga mamahaling restaurant or malalaking kainan. Dahil dito sa munting tindahan ni Nanay Deli, dito ko natikman yung napakasarap na palabok na alam kong babalikan at kakainan ko pa pag napadaan ulit ako dito. Sabi nga ng iba kahit anong dami ng ingredients ng palabok mo, kung yung sarsa naman is hindi masarap, hindi mauubos or tatangkilikan ng tao yan. Pero naiiba talaga itong legendary palabok ni Nanay Deli. Masabi ko talagang masarap na masarap.